So eto na nga po mga idol, sa naging laban nga po kahapon ng Creamline Cool Smashers at ng PLDT High Speed Hitters na bigyan agad ng unang talo ang Creamline sa elimination round. May mga nagtatanong, hindi na ba makakapasok sa semis ang CCS dahil nabigyan sila ng unang talo at counted nga ba yon sa kanilang score? Well mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, palike and subscribe po muna and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Well, alam naman natin ang laban kahapon ay talagang very intense and crucial. Starting 6 lineup ng Creamline Cool Smashers, iba ito mga kaibigan, sinasanay ni Coach Sherwin Meneses ang kanyang mga bench player. So hindi rin nakapaglaro kahapon itong si Alayso Valdez at si Tots Carlos. Aalamin natin yan mga kaibigan. First 6 lineup ng Creamline Cool Smashers mga kaibigan, si Kyle Negrito, Pangs Panaga, Michelle Gumabaw, Erica Estonto, no, yung import nila, no. Ito namang si Bea De Leon at si Bernadette Fon. So far set 1, nakita natin maganda ang chemistry at momentum ng Creamline, which is nakalamang pa nga sila ng ilang puntos dito sa PLDT at natambakan nila, no, 16-25 po mga kaibigan. But yung mga sumunod po na set ay nakita natin medyo napagod ang Creamline na first 6 lineup. At umariba naman, eto nga pong si Samuel Lenco, import po ng PLDT, which is nakita nyo both offense and defense ay malakas po talaga. May mga nagsasabi kaya daw po talaga natalo yung CCS, mahina daw po yung import. Well mga kaibigan, siguro hindi nyo napanood ng live, malakas po yung import na yun, no? Si Erica Estonto mga kaibigan, which is alam ko nasa 35 points po mahigit yung kanyang naitala sa naging laban. Both offense and defense ay malakas po talaga at hindi natin masasabing mahina mga kaibigan. So ang naging problema, no, ay yung rotasyon ng mga player. Napapagod po kasi yung ibang player na hindi naman napapalitan ni Coach Sherwin Meneses. About naman po sa hindi paglalaro nito nga pong si Alayso Valdez at si Tots Carlos, no. Si Alayso Valdez mga kaibigan, madalas po pag elimination round sa PBL hindi po siya ginagamit. Ginagamit si Alayso Valdez pag mga semis na or mga finals na, diyan po madalas nagagamit si Valdez mga kaibigan, si Phenom, no. Samantalang si Tots Carlos naman mga kaibigan, no, ay may iniindang injury, hindi pa ganun kakondisyon ng kanyang pangatawan. So baka mamaya mapuwersa po siya, mas maging malaking problema pa yun sa Creamline. So natalo man ang CCS kahapon sa PLDT, hindi ibig sabihin nilaglag na sila at hindi makakapasok sa semis. May pagkakataon pa, yung susunod na laban nila mga kaibigan, aabangan din natin, malakas din ang import ng mga kalaban ng Creamline. So kinakailangan lamang ngayon ay yung matindi at big adjustment na gagawin po ng Creamline, especially dahil merong import, no. Dapat ipaper ni Coach Sherwin Meneses itong import sa magpipit na player na kasama nung import dito sa loob ng court. Yung sinasabi ko dito, yung chemistry at momentum ng mga player na magkakasama, no. Ibig sabihin kahit bago lamang or hindi sila sanay na may import po, ay dapat sanayin na sa bagong sistema ni Coach Sherwin Meneses. So babawi ang Creamline mga kaibigan, marami pa tayong kaganapan, so dyan lamang kayo. And please huwag kalimutan po mag-like and subscribe for more PBL and Creamline updates. Maraming salamat.